Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo about ano naman to, Naoya Inoue. So yun, ang video ito ay mula kay Pinas Boxing. So meron itong pamagat na anyari kay Saul Sanchez. 3 billion ni Naoya Inoue lusaw sa legend. Diyos ko. 3 million? A billion. 3 billion pala. So, bago natin simulan, Pinas Boxing, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, anyari kay Saul Sanchez, 3 billion ni Naoya Inoue, lusaw sa legend. So, sino kaya yung legend na yan? Bakit nilusaw yung 3 billion? Ang laki ng 3 billion ha. Kahit bigyan ako ng 100,000, masaya na ako eh. So again, Pinas Boxing, Filipino Easy, like, comment, share, subscribe. Start. Ito naloko na mga boss. Matapos kasing sumabog ang balita kahapon na pumirma umano kay Turki Al-Sheikh ng sponsorship contract si Naoya Inoue at estimated nga raw yan ng 3 billion yen o katumbas ng 1.2 billion sa piso bilang ambasador daw yan ng Riyadh, Saudi Arabia. 1.2 billion pala sa Philippine money lang. So 3 billion yen. Okay. Baba lang pala ng dollar, dollar, yung yen nila or yung pera. Dagdag pa sa kumakalat na balita mga boss, bagamat isang sponsorship lamang ang pinirmahan ni Naoya Inoue, mapapalaban din daw ito sa Saudi Arabia. Pero ang lahat ng napabalitang yan mga boss ay binali nga po yan ni Legend Timothy Bradley. Naayon kasi sa isang podcast mga boss kung saan diretsahan nga pong nagsalita itong si Timothy Bradley na hindi nga daw siya naniniwala na lalaban itong si Naoya Inoue sa Saudi Arabia. Kahit ako. Bakit ba? Sino ba dito yung naniniwala na lalaban si Naoya Inoue sa labas ng Japan? Ginawa niya ng comfort zone yung bansa niya eh. Diba? Nakakapanduda lang din. Nga bakit ayaw niyang lumabas dyan sa Japan? Diba? Hindi niya masusulit yung ano niya. Yung undefeated nga siya, pero yung grabe yung pagdududa ng taong bayan sa kanya. Kasi nandyan lang siya parati sa Japan. Di ba? Kung totoong mas or malakas talaga siya, dumayo siya ng ibang bansa para magkaalaman. Para hindi din siya malink sa mga ganyan. Kasi ganyan may mga dayaan or whatsoever. Yan yung mga rumor, di ba? Yun nga po nitong si Timothy Bradley mga boss. Hindi naman daw fight contract ang pinirmahan ni Naoya Inoue kay Turki Al-Sheikh. Kung hindi isang sponsorship lamang ito bilang ambasador ng Riyadh, Saudi Arabia. Para dito kay Timothy Bradley mga boss, sa Japan pa rin daw lalaban itong si Naoya Inoue. Kumbaga mga boss, ilalagay lang ang mga logo o brand na susuotin ni Naoya Inoue sa tuwing ito ay lalaban sa bansang Japan. Bukod dyan, Inoue ka, hindi ka talaga lalabas sa lungga mo eh. Ay naniniwala rin itong si Timothy Bradley na ang makakalaban daw ni Naoya Inoue para sa susunod na taon, walang iba kundi ang kasalukuyang WBC Bantamweight Champion na si Japanese Junto Nakatani. Yan nga raw dalawa ang matunog at pinag-uusapan. Okay, so Japanese to Japanese pala yan. Well, malay natin mas or pinapa-boost lang yung pangalan niya, di ba? Pero okay naman, malakas naman din talaga si Naoya Inoue. It's just, yun nga lang, parang nakakapanduda nga kasi ayaw niyang lumabas ng Japan, di ba? Marami din daw ang mga naniniwala mga boss na kayang iligpit nitong si Junto Nakatani ang kanyang kababayang Hapon na si Naoya Inoue. Dahil nga raw yan ay mas matangkad, mas malaki, mabilis at mas malakas daw itong si Junto Nakatani. Pero lahat naman talaga may pag-asang manalo or makatalo kay Naoya Inoue. It's just doon na lang ba sa sa actual na laban na talaga doon na magkakatalo. So bago yan mga boss, kinakailangan mo nang iligpit ni Naoya Inoue si Sam Goodman ngayong darating na December. Samantala mga boss, binali rin ni Timothy Bradley ang lumalabas na mga balita kung saan diretsahan nga po niyang sinabi na hindi umano siya naniniwala sa sinasabing 3 billion yen o 19 million US dollar ang bayad kay Naoya Inoue. Galit na galit si
Si Insiders Bradley. nga raw itong si Timothy Bradley mga boss, kaya alam daw niya ang mga numbers na yan. Pero ayaw lang umano banggitin ni Timothy Bradley kung magkaano ang totoong amount dahil hindi naman Bakit? daw niya business yan. Sa ibang balita naman mga boss, Ayun niya daw sabihin dahil hindi niya business pero yun, nag-iingay siya. Anak ng toko, ano. matapos nga po i-knockout ni Casimero sa round 1 itong si Saul Sanchez. May ilang linggo na ang nakalipas. Muli nga pong nagparamdam itong si Saul Sanchez sa kanyang Instagram account kung Ano kaya yung mangyayari sa buong mundo or sa buong kabashiran ni General Casimero if ever makuha niya si Naoya Inoue ng round 1? 'Di ba? Sige, kahit sabihin na natin na para sa inyo chamba lang yung round 1, pero anong masasabi niyo doon? 'Di ba? Hindi niyo pa rin i-cheer si Casimero. Baka pride na yan. kung saan ay may hawak-hawak nga po ito na manok. Na ayon naman sa ibang mga fans ay parang si Cuadro Alas nga raw itong si Saul Sanchez. Mahilig nga raw ito pagdating sa talpakan. Hala. Si Saul Sanchez pala to. Wala na pala. After ng talo niya, magsasapong na lang siya. Kawawa naman. Naging San Pedro bigla eh. So, yun lang naman. Mga kanoysi. So, kayo na masasabi nyo doon. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Natawa lang ako doon sa panghuli kasi may hawak na siyang manok eh. Yun, parang ang manok ni San Pedro. So, yun. Again, ang video ito ay mula kay Pinas Boxing. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Philippine IC. So, yun. Kita nyo naman yun, men. About doon sa 3 billion yen or 1.2 billion pesos ni Naoya Inoue. Actually, narinig na natin to. Akala ko kasi, kasi recent yung video niya. So, pinanood natin, Tapos, yun nga si Timothy Bradley. Nire-reveal niya na parang, wala. Parang, ganun ba? Tapos, natawa lang din ako doon sa sinabi ni Bradley na hindi niya sasabihin kung ano talaga yung exact na bayaran kasi hindi niya daw business. Pero, binuko niya. So, business niya pa rin, di ba? Or, nakikialam na siya. So, bakit hindi niya pasulitin? Nambibitin eh. Yung kay Saul Sanchez naman, yun nga, natumba siya ni Cuatro Alas ng round 1. Tapos, syempre, can you imagine that na lang, guys? If ever, makuha ni Cuatro Alas ng round 1 si Naoya. Sabihin natin na malabo. Kasi si Saul Sanchez, para sa inyo, malabo din naman siyang man-knockout ni Casimero sa round 1, di ba? Ang ini-expect nyo nga, magagaya si Saul Sanchez dun sa, sa last battle ni General Casimero na nag-draw, na pinagtatawanan nyo kasi nag-draw. Diba? Yun yung expectation ng mga basher ni Casimero na, wala, hindi kaya yan. Tapos ngayon, nakuha niya ng round 1. Siyempre kayo, focus kayo dun sa chamba. Bakit? Kasi sabihin na natin, for the sake of argument, yung mga sinasabi nyo na chamba. Kasi meron naman talagang tinatawag na lucky punch, diba? Tamang timing ba? Bakit minamasama nila yung chamba? Timing siguro. 'Di ba nakuha niya yung tamang timing. Well, siguro hindi lang talaga nila matanggap na nakuha ni Casimero yun ng 1 round, 'di ba? Or ng round 1. So, can you imagine na lang if ever matimingan ni Casimero si Naoya Inoue, if ever magharap sila. Baka nga natatakot si Inoue kasi natatakot siya na machambahan eh. Pero syempre, siguro sa pagtanto ni Naoya na undefeated ako tapos si Casimero may talo na siya, baka natatakot siya na machambahan. Pero syempre, kapag malakas ka, champion ka, dapat wala kang kinakatakutan, di ba? Mas matatakot ka siguro sa mga kaparehas mo na mga undefeated din. Kasi yun, buhos talaga yun. Unlike dyan kay Casimero na may talo ka. So, nakakapanduda lang din kung bakit up until now, hindi niya maharap-harap. Diba? So, hanggang dito na lang muna, guys. So, again, Pinas Boxing, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos yun, Philippine IC, like, comment, share, subscribe. Philippine IC is out.